araw lang, kalalabas lang ng statement. Official na statement, may logo ng opisina ni Sara Duterte. Naglabas siya ng statement tungkol sa napapabalita na pagpasok ng 2026, sa buwan ng Pebrero, isusulong uli ang impeachment laban sa kanya. Yun. Ngayon, may reaksyon na dyan mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte. Babasahin natin yan, pag-uusapan natin yung reaksyon niya na yan. Pero mapapansin natin sa kanyang reaksyon, takot. Takot na si Sara Duterte. Akala niya kasi, nung binasura ng Korte Suprema ang impeachment niya, hanggang ngayon, hindi pa rin nare-resolve ng Korte Suprema yung motion for reconsideration. Akala niya ligtas na siya, ay hindi pa. Hindi pa. Sabi ng Korte Suprema, mula February 6, kung gustong sampahan siya ng impeachment, pwede na uli. Pwede na uli. At ito yung mahirap. Ito yung mahirap sa impeachment ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan, sa 2026. Mas marami ngayon, mga kabunyog, mas mahirap ngayon ang sitwasyon niya. Bakit? Bakit mas mahirap yung sitwasyon niya ngayon sa 2026 na impeachment niya sa February? Una, karamihan ng senador hindi na kanya. Baliktad nitong nakaraan. Nitong nakaraan, sila Chis Escudero, kontrolado nila ang liderato ng Senado. Sila Jingo Estrada, si Joel Villanueva, sila Alan Peter Cayetano. So dati, ang Senado ay hawak ni Sara Duterte. Karamihan ng mga senador tulad nila Chis, Jinggoy, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano ay makasara Duterte. Kaya napigilan nila yung impeachment ni Sara. Ang ginawa ni Chis Escudero, hindi inaksyonan kaagad yung impeachment na final noong February 5, 2025. Hindi sinunod yung nakalagay sa konstitusyon na trial shall proceed forthwith. Pero ngayon hindi na yan. Hindi na yan. Ang Senado ngayon ay hindi na maka-Duterte. Sila Senate President Soto, sila Ping Lacson, sila Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros, Deputy Majority Floor Leader. Si Ping Lacson, ano yan? Senate President pro tempore. Di ba? Wala na. Ang Senado ngayon, itong Senado ngayon sa 20th Congress na Senate, wala, hindi ito makasara Duterte. Pangalawa, ang ombudsman noong sinulong yung impeachment ni Sara last year ay si Martires. Si Martires ang ombudsman noon. Ngayon wala na. Ang ombudsman ngayon ay si Boying Rimulya. Bakit importante ang ombudsman sa impeachment? Makakatulong yan pag-produce ng mga ebidensya. Sino ang kukuha ng mga dokumento ng AMLAC? Ombudsman yan. At once na makuha yan ng ombudsman, pwede nang ibigay ng ombudsman sa mga miyembro ng Kamara na magsusulong ng impeachment. Kaya yung Senado ngayon ay pag sinulong ang impeachment ni Sara, aaksyonan agad yan ng Senado. Ang ombudsman ngayon ay hindi yan makasara Duterte. Hindi tulad noon. Kumbaga noon kasi mga kabunyog, mga kababayan, lahat kakampi ni Sara maliban sa Kamara. Yung ombudsman noon hindi katulong ng Kamara sa impeachment ni Sara kasi si Martires yun. Yung Senado noon, makasara Duterte. Ngayon hindi na. Hindi na ngayon yan. Di ba? Kaya nararamdaman niya ni Sara. Nararamdaman niya ni Sara. Iba itong impeachment sa February. Kung isusulong yung impeachment sa February, mahihirapan sila Sara na pigilin yan. Kasi yung Senado, hindi nila hawak yan. Ang ombudsman, hindi nila kakampi. Di ba? Tingnan nyo yan. Ombudsman, Senado, yan. Ang isa pa dito, ang malinaw dito, mag-i-eleksyon na sa 2028. Kaya sisiguraduhin ng grupo ng Marcos, ng kampo ng Marcos, na hindi makatakbo si Sara sa 2028. Kaya talagang ipipilit na yung impeachment sa 2026. Ipipilit yan. Pipilayan yan si Sara para hindi maging kalaban sa 2028. Kailangan niyang madesisyonan sa 2026. Nakikita nyo na mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga,
yung lahat ng lamang ni Sara noong 2025, kakampi niya ang ombudsman, kakampi niya ang Senado. Oh, 'di ba? Ngayon wala na 'yan. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, wala sa side ni Sara ang yung mga bagay na nakatulong sa kanya noon para hindi maisulong ang impeachment. Ano ba yung nakatulong sa kanya noon? Hindi inaksyonan ng Senado. Dinilay ni Chis Escudero. Sinuportahan siya nila Jinggoy. Sinuportahan nila Cayetano. Sinuportahan nila Joel Villanueva. O ngayon wala na yan. Ang tanong, makalusot pa kaya sa Kamara ang impeachment? Yes! Yes! Unang-una, may magsusulong pa kaya ng impeachment? Yes! Sino ba ang mga nagsulong ng impeachment noong 2025? Ay di ba Akbayan sa Kamimamayang Liberal, Tindig Pilipinas? Pangalawa, yung Makabayan Black. O, pangatlo, yung mga clergy. Yung mga grupo na yan, hindi naman magbabago ng paninindigan niya. Ang Makabayan Black, nagsabi na ang bayan muna, at ang bayan, sila, Pwede Casino, handa na naman silang i-refile ang impeachment sa February 6. O, di ba? Kaya, okay, may magpa-file ba uli ng impeachment? Yes, nagsabi na ang bayan, sila Teddy Casino at bayan muna, i-refile nila uli. O, sigurado na. Sino pa yung pangalawang nag-file? Yung grupo ng bayan at saka Magdalo, sila Layla, sila yung grupo ni Trillanes. Nagsabi na rin si Trillanes, magpa-file uli sila ng impeachment. O, di sigurado na. Sigurado na. O, di ba? Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment nung nakaraan, nandyan pa rin. Ang tanong, makakuha kaya ng 1/3? O, 1/3 lang naman yung kailangang boto ng mga kongresista. 1/3? Ang 1/3, ilan ba yan? Ilan ba yan? Ha? Ang 1/3, kung 300, di 100. Di ba? Kung 300 ang kongresista, ang 1/3, 100. Ay mukhang 320 yata ang kongresista. O, di sabihin, 320 ba? 320? O sabihin na nating mga 110. O, sigurado ka na. Sa tingin nyo, hindi ba makukuha ang 110? Sigurado makukuha ang 110. Noon nga, ang nakuhang boto ay endorsement kay Sara ng impeachment ni Sara, 200 plus. Ay pinakita naman talaga kasi noon ng Kamara na karamihan ng kongresista para sa impeachment ni Sara. Ngayon, hindi naman kailangang makuha uli yung 215 o 210 o 250. Hindi. 110 lang. 110 lang. At ang isa pa, palapit na ang elections ng 2028, hindi pwedeng hindi na i-impeach si Sara. Kailangan na yang ma-impeach para mapilayan bago ang 28. So yan na. Malinaw. At noon, hindi katulong ang ombudsman. Ngayon katulong ang ombudsman. Tutulong ang ombudsman para sa mga ebidensya. At paubos na ang mga senador ng Duterte. Ilan ang kailangang boto para makonvict si Sara? 2/3. 2/3. Yung mga senador na yan na makasara Duterte, nababawasan ang nababawasan. Si Bato, maaaresto na yan. Isusunod na si Bongo. Pagkatapos niyan, mawawala sila Chis Escudero, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva. Yan. Ano na ito mga kabunyog? Kumbaga, ang sitwasyon ngayon, iba nung nitong taong ito. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang totoong sitwasyon ngayon. Kaya natatakot na si Sara Duterte dyan. Alam niya yung sitwasyon na yan. So anong ginagawa niya ngayon? Ang ginagawa niya ngayon, naglabas ng statement si Sara. Mga kabunyog. Ngayon lang. Kalalabas lang ni Sara. December 8 ang pizza. Ito yung statement ni Sara. Mga kabunyog, babasahin ko sa inyo. Yan. Tingnan niyo yung pizza, Ayan, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 8 December 2025. Okay? Basahin ko to, Ito ang statement ni Sara tungkol sa impeachment. Kasi umiinit nga yung issue ng isusulong uli yung impeachment niya para sa February 2026. So naglabas ng statement ngayon si Sara Duterte. Okay, ito. Statement. The latest pronouncement by some members of the House of Representatives on a new impeachment complaint is not surprising. Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. So ang sinasabi ni Sara sa statement ng opisina niya,
ito daw mga latest na pronouncement o sinasabi ng ilang mga miyembro ng House of Representatives para sa bagong impeachment complaint, hindi na daw nakapagtataka. May sinusunod daw itong pattern. O ito yung pattern na sinasabi niya. Not long ago, Senator Chis Escudero, Representative Tubi Chanco, and several House members revealed that back in February 2024, signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment against me was never really driven by principle but by price. So ang sinasabi ni Sara Duterte noong nakaraan daw, yung impeachment niya daw noong 2020, itong 2025 ay ano daw yon, kakabit sa budget. Nang pinag-uusapan ang budget, isinulong yung impeachment niya. At kung ikaw ay kongresista, hindi ka bibigyan ng pondo kung hindi ka pipirma sa impeachment niya. O, ngayon na naman daw, nauulit na naman yan. So yun ang akusasyon ni Sara. Na kumbaga, ang pattern, kapag pag-uusapan na ang budget, pag-uusapan na naman ang impeachment. Yan yung paliwanag niya. Kaya yung nagsusulong daw ng impeachment, hindi naman principle yan, presyo. O, sabi niya, despite such revelations, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve the Filipino people. O, sabi ni Sara, dapat daw nung lumabas yung sinabi na yan ni Tubi Chanco sa ni Chis Escudero na sinusulong yung impeachment kasabay sa pag-uusap sa budget. Parang, o sige, pumirma ka dito sa impeachment, bibigyan ka ng budget. Pero hindi daw yan inimbestigahan. Hindi daw inimbestigahan. Sabi niya, now, this constitutional mechanism is being dangled once again as a bargaining chip right before the 2026 national budget is passed. To those who continue to exploit the impeachment process, stop hiding behind the language of good governance. I have always stood ready to answer any allegation grounded in fact and truth, but I cannot remain silent while the impeachment process is being twisted into a budget-driven racket. Filipinos deserve better. Shokran, Sara Zay Duterte. So sa madaling sabi, yung pinapalabas ni Sara Duterte dito sa statement niya, ang impeachment ay racket. Para sa kanya, ang impeachment ay racket. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Anong ibig sabihin ng racket? Parang ginagamit ang budget, ang impeachment kasi siyempre ang gusto ng grupo nila Marcos at Romualdez isulong daw ang impeachment laban sa kanya. Kaya ang ginagawa ayon kay Sara Duterte, nakakabit yung impeachment sa budget para siyang racket. Parang ganito, congressman ka, hihingi ka ng pondo sa distrito mo, pumirma ka sa impeachment. Siguraduhin mong susuporta ka sa impeachment. Kung hindi, hindi ka bibigyan ng alokasyon sa distrito mo. Kumbaga, ang aligasyon ni Sara Duterte, magkakabit ang impeachment niya, ang budget. Ang ginagamit daw na panakot sa mga kongresista para suportahan ang impeachment niya, ay hindi ka bibigyan ng budget kung hindi mo susuportahan ang impeachment. Itong sinasabi ni Sara, na parang ang impeachment ay mga bayaran yung kongresistang pipirma dyan, dyan siya nagkakamali naman. Mayroon siguro, may mga usapan diyan tungkol sa budget at pagpirma sa impeachment. Pero sa kabuuan, ang mga nagsusulong niyan, lalo yung mga nag-file ng impeachment na yan, yung Makabayan Black, ibig sabihin nagpa-file ng impeachment dahil babayaran sila ng pera. Masyado naman tong si Sara. Harapin mo na lang yan, Sara. Kaya mo na naman yung ginagamit yung issue na yan. Pinalalabas niya parang ito daw impeachment na sinusulong, kakabit na naman sa budget. Kasi babayaran ang mga kongresista para pumirma sa impeachment. Ano lang yan, paninira lang yan ni Sara kasi alam niya mabigat itong impeachment sa 2026. Mahihirapan niya nang mapigilan to. Kung dati, pagkatapos makalusot sa Kamara, pagdating sa Senado, hinarang ni Chis Escudero sa kanila Jinggoy, sa kanila Joel Villanueva, sa kanila Cayetano. Ngayon, hindi na yan mangyayari. Kaya alam ni Sara yan. So ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte, nagkakalat ng kasinungalingan. Sinisiraan ang Kamara. Pinalalabas na bayad ang Kamara. Ito, isa pa. Isa pa. Ayon kay Senador Ping Lacson, kasasabi lang nito, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon
yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroong joint bank accounts si Sara Duterte at saka si Digong Duterte. Sabi ni Senador Ping Lacson, nais niyang paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang aligasyong 2.4 billion pesos na joint bank account umano ni Sara Duterte at dating Pangulong Duterte na ibinunyag ni dating Senador Sani Trillanes. So, actually, lalabas yan ngayong susunod na mga araw, ipapakita yung joint bank account na yan. Kapag lumabas yung joint bank account na yan, base sa gagawin ng Senate Blue Ribbon, dagdag yan na ebidensya sa ipafile na impeachment sa February 2026. Bakit kayang ilabas yan? Kasi pwede yung orderan ng ombudsman ang AMLAC. Pwedeng hingi ng ombudsman sa AMLAC ang ang joint bank account na yan. Pwede yan. May kapangyarihan ng ganyan ng ombudsman. Pag nakuha yan ng ombudsman, pwede na itong ibigay sa House para gamitin na ebidensya laban kay Sara. Paano lalabas yan? Dito muna sa investigation ng Senate Blue Ribbon. Ito yung mga bagay na wala nung panahon. Nung itong impeachment ni Sara na sinulong, hindi niya ang ombudsman kakampi nila. Hindi gumagalaw si Martires, ngayon gagalaw si Rimulya. Gusto ni Trillanes lumabas yan. At maalala natin na hindi naman yan dininay ni Sara Duterte. Hindi niya yan dininay. Saka mahihirapan nilang i-deny yan. Kasi may records ang bangko eh. At kaya bang ilabas yung mga bank records na yan? Yes! O ganito, ang tanong. Pwede ba dyan mag-apply ang bank secrecy law? Pwede bang mag-apply ang bank secrecy law? Hindi. Bakit hindi? Kasi kapag government official ka or employee, pag submit mo ng SALIN mo, yung Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, sa baba niyan may sinasabi ka doon, wini-waive mo yung right mo sa bank secrecy. Hinahayaan mo ang ombudsman na imbestigahan ang mga bank records mo. Nakalagay yan doon. Ibig sabihin, hindi na kailangan ni Sara ng waiver. Hindi na kailangan ni Sara ng waiver doon sa kanyang bank records. Bakit? Nung nag-submit siya ng SALIN, may nakalagay na yan doon. Sinabi niya na yan doon na willing siyang i-waive ang kanyang bank records at imbestigahan ng ombudsman. Nandun yan, ombudsman. Kaya lang nung panahon kasi ni Martires, may ganong power na binigay sa ombudsman, hindi naman in-exercise ng ombudsman. Alam na kung bakit.